Maligayang pagbabalik dito sa ating channel kung saan ang bawat pintig ng puso ay mayroong kwentong isinasalaysay. Sa paglalakbay na ito, sasamahan natin ang isang pusong sinubok ng kalupitan ngunit hindi kailanman nagpatalo sa kadiliman. Isang kwento na magpapatunay na ang pinakamalaking yaman na maipapamana sa atin ay hindi pilak o ginto, kundi ang kabutihang hindi kayang agawin ni numan. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng buhay ni Hiraya. Isang malakas na kalabog ang gumising sa diwa ni Hiraya, hindi mula sa panaginip, kundi mula sa isang piraso ng pinggan na bumasag malapit sa kanyang mga paa. Walang silbi. Ang sigaw na yon ay tila mas matalim pa sa mga bubog na kumalat sa sahig. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang pinupulot ang bawat piraso. Iyon ang paboritong pinggan ng kanyang ina, ang nag-iisang natitirang buo mula sa kanilang lumang tahanan. Ngayon, wasak na, katulad ng kanyang puso. Hindi ka ba nakikinig? Bingi ka ba? Isang malakas na sabunot ang sumunod. Napapikit si Hiraya, kinagat ang labi para pigilan ang pag-iyak. Kumikirot ang anit ng kanyang ulo sa higpit ng pagkakahawak ng kanyang tiya Althea. Papasensya na po, tiya. Halos pabulong niyang sabi. Pasensya? Mabibili ba ng pasensya mo ang pinggan na yan? O ang pagkain na isinasaksak ko sa lalamunan mo araw-araw? Binitiwan siya nito sa isang marahas na tulak. Napasubsob si Hiraya sa sahig at isang piraso ng bubog ang humiwa sa kanyang palad. Namilipit siya sa sakit, ngunit hindi ang sugat sa kamay ang dahilan. Ang platong yon, ang huling alaala. Biglang nagbalik sa kanyang isipan ang isang imahe mula sa nakaraan. Isang amoy ng gamot at pinaghalong pawis. Isang maliit na kwarto kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa gasera. Nakahiga ang kanyang inay Amaya. Payat na payat at hirap na sa paghinga. Ngunit sa kabila ng sakit, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito nang makita siya. Hiraya, anak. Mahinang tawag nito. Hinawakan ni Amaya ang kamay niya. Ang init ng palad nito ay kabaligtaran ng lamig ng silid. Mula sa ilalim ng unan, may kinuha itong isang maliit na bagay. Isang kwintas na may medalyon, hugis bulaklak ng sampagita. Para sa'yo ito, anak. Pamana ko sa'yo, sabi ni Amaya, habang isinusuot ang kwintas sa leeg ni Hiraya. Wala akong maibibigay sa iyong kayamanan, pero ito ang huling habilin ko. Huminga ito ng malalim. Ano man ang mangyari, huwag mong hahayaang mawala ang kabutihan sa puso mo. Ang kabutihan, iyan ang tanging yaman na hindi mananakaw sa iyo. Pangako mo sa akin, Hiraya. Tumango si Hiraya habang ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Oo po, inay. Pangako po. Iyon ang huling ngiti na nakita niya mula sa kanyang ina. Ang alaala ay pinutol ng isang malakas na kalampag ng pinto. Bumalik si Hiraya sa kasalukuyan, sa sahig na malamig at sa sakit na totoo. Si Rocco, ang asawa ni Althea. Dumating itong amoy alak at ang mga matay mapupungay na nakakatingin sa kanya. Ano to? Lasing na tanong nito. Habang nakaturo sa mga basag na pinggan. Wala kang pakialam, sigaw ni Althea. Linisin mo yan, Hiraya. Ngayon na. Pero hindi sa mga bubog nakatingin si Rocco. Nakatingin ito kay Hiraya. Isang tingin na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi nito. Hayaan mo na yan, mahal, sabi ni Rocco kay Althea, pero hindi inaalis ang tingin kay Hiraya. Mukhang pagod na ang pamangkin mo. Halika dito, Hiraya. Ipagmasahe mo ako. Naramdaman ni Hiraya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Nakita niya ang tingin na yon dati, paulit-ulit. Ngunit ngayon, may iba.
May determinasyon sa mga mata nito na nagbigay sa kanya ng purong takot. Tumingin siya sa kanyang tia Althea, nagmamakaawa. Ngunit nag-iwas lang ito ng tingin at lumabas ng kusina. Iniwan silang dalawa. Iniwan siya sa impyerno. Halika na, utos ni Rocco. Ang boses ay malagkit at nakakakilabot. Ito na ang katapusan. Ang pangako niya sa kanyang ina. Paano niya ito tutuparin kung pati ang sarili niya ay hindi niya mailigtas? Hindi na niya kaya. Habang papalapit si Rocco, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Hiraya. Isang desisyon na pinanday ng sakit, takot, at isang maliit na natitirang pag-asa. Nang akmang hahawakan na siya nito, mabilis pa sa kidlat na itinulak ni Hiraya ang isang silya patungo kay Rocco. Natumba ito, napasigaw sa gulat at galit. Iyon na ang pagkakataon niya. Hindi siya lumingon. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng bahay na yon, palabas ng sitio Dahon Batis. Walang sapin sa paa, walang dala kundi ang suot na damit at ang medalyon sa kanyang dibdib. Ang huling habilin ng kanyang ina. Nakarating siya sa sakayan ng bus. Ang puso niya ay dumadagundong. May isang bus na paalis na. Ang huling biyahe pa Maynila. Walang pag-aalinlangan, umakyat siya. Itinago ang sarili sa pinakalikurang upuan. Nanginginig sa takot at lamig. Habang dahan-dahang gumagalaw ang bus, palayo sa kaisa-isang mundong kinagisnan niya, napahawak si Hiraya sa kanyang kwintas. Ang malamig na metal ay tila nagbibigay ng kaunting kapanatagan. Sumandal siya sa bintana at sa gitna ng kadiliman ng gabi at ng kawalan ng katiyakan ng bukas, isang pabulong na panalangin ang kumawala sa kanyang mga labi. Inay, tulungan niyo po ako. Ang Maynila ay isang halimaw na gawa sa semento, usok at ingay. Ito ang unang natutunan ni Hiraya. Bawat busina ng sasakyan, bawat sigaw ng mga nagtitinda, bawat ragasa ng libu-libong taong walang pakialam sa kanya. Lahat ay parang mga dagundong na gustong lumamon sa kanyang pagkatao. Ang sitio Dahon Batis ay isang bangungot, ngunit kahit papaano, pamilyar ang katahimikan ng bangungot na yon. Dito, ang ingay ay estranghero at mas nakakabingi. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang kaunting perang dala niya ay matagal nang naubos. Ang bawat wala kaming bakante na naririnig niya mula sa mga karinderya at tindahan ay parang isang malakas na sampal. Ang bawat pintong isinasara sa harapan niya ay nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kaisa sa mundong ito. Sa gabi, ang kanyang unan ay ang malamig na bangko sa parke at ang kanyang kumot ay ang sarili niyang mga yakap. Ang laman ng kanyang sikmura ay madalas na inggit at hangin, lalo na kapag nakakakita siya ng mga pamilyang masayang kumakain sa mga fast food restaurant. Nasaan ang Diyos? Nasaan ang kabutihang sinasabi ng kanyang ina? Isang hapon, habang nakaupo siya sa gilid ng isang hardin sa Makati, ramdam na ramdam niya ang pagsuko. Pagod na siya. Gutom na gutom. Ang pag-asa na minsan ay nagniningning sa kanyang puso ay isa na lang malamig na baga. Napayuko siya. Hinahayaang takpan ng kanyang buhok ang kanyang muka. Itinatago ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Kung ito na po ang wakas, inay, patawad. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang kalabog ang kanyang narinig. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang isang matandang Ginoo. Disenteng manamit at mukhang kagalang-galang na bigla na lang napahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha nito ay namutla at ang mga matay ng lalaki sa sakit. Bago pa man may makakilos, bumagsak ito sa sementadong daan. Ang mga tao sa paligid ay nagulat. May sumigaw. May naglabas ng cellphone para mag-video. Ngunit walang lumalapit. May bumulong sa isip ni Hiraya. Pabayaan mo na siya. Unahin mo ang sarili mo. Ngunit may isa pang boses na mas malakas. Ang boses ng kanyang ina. Ang kabutihan, iyan ang tanging yaman na hindi mananakaw sa'yo.
Isang kislap ng enerhiya ang bumuhay sa kanyang nanlalatang katawan. Itinaboy niya ang sariling pagod at gutom. Tumakbo siya palapit sa matanda. "Tulungan niyo po ako. Tumawag kayo ng ambulansya." Sigaw niya sa mga usisero sa paligid. Lumuhod siya sa tabi ng matanda. Tiningnan niya kung ito'y humihinga. Mahina, halos wala. Naalala niya ang itinuro sa kanya ni Amaya noon na isang dating health worker sa kanilang barangay. Kapag may inatake sa puso, Hiraya, kailangan mong panatilihing dumadaloy ang dugo paakyat sa utak. Gamit ang nanginginig ngunit determinadong mga kamay, sinimulan niyang ipump ang dibdib ng matanda. 1, 2, 3. Ang bawat pagdiin ay isang panalangin. Ang bawat pagbibilang ay isang pagsusumamo. Hindi niya iniinda ang mga tuhod na nasasaktan sa semento o ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang tanging nasa isip niya ay ang buhay ng estrangherong ito. Maya-maya, isang tunog ng sirena ang narinig niya papalapit. Salamat sa Diyos. Dumating na ang tulong. Nang buhati ng mga paramedik ang matanda papasok sa ambulansya, dahan-dahang tumayo si Hiraya. Tapos na ang kanyang parte. Wala siyang karapatang sumama. Isa lang siyang palaboy sa daan. Tahimik siyang tumalikod. Handa nang bumalik sa kanyang anino. Ngunit bago pa siya makalayo, isang kamay ang humawak sa braso niya. Matigas, malamig. Napalingon siya at bumungad sa kanya ang isang binatang lalaki. Matangkad ito, nakasuot ng mamahaling damit at ang mga mata. Ang mga mata nito ay kasing talim ng yelo. Puno ng pag-aalala, ngunit higit pa roon, puno ng hinala. Ito marahil ang anak ng matanda. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, hindi itinatago ang pagkadismaya sa marumi niyang anyo. At sa isang boses na malamig at walang emosyon, nagsalita ito. "Sino ka? At ano ang kailangan mo sa ama ko?" Ang ospital ay isang lugar na pamilyar kay Hiraya. Amoy pa lang ng disinfectant ay nagpapaalala na sa kanya sa mga huling araw ng kanyang ina. Ngunit ang ospital na ito, iba, pribado, mamahalin. Ang bawat sulok ay makintab, ang bawat nurse ay magalang, para siyang isang basahan na napadpad sa isang piging ng mga hari. Dinala siya sa isang maliit na opisina. Sa tapat niya, nakaupo si Kael Sinagtala, ang lalaking humatak sa kanya kanina. Hindi pa rin nagbabago ang tingin nito, matalas, mapanuri, na para bang isa siyang salarin na hinihintay na lang umamin sa kasalanan. "Uulitin ko," maring sabi ni Kael. "Anong pangalan mo at ano ang relasyon mo sa ama ko?" "Si Lakan Dalisay." "Kay Hiraya po." "Hiraya Maliksi." Sagot niya. Ang boses ay nanginginig pa rin. "Wala po kaming relasyon. Nakita ko lang po siyang bumagsak." Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Kael. "Nakita mo lang? Sa dinami-rami ng tao sa Makati, ikaw na isang palaboy, ang eksaktong nasa tabi niya nang atakihin siya? Anong klaseng swerte naman iyan?" Ramdam ni Hiraya ang kirot sa salitang palaboy. Totoo, pero masakit pa ring marinig mula sa iba. "Sinasabi ko po ang totoo," giit niya. "Ang totoo?" Tumayo si Kael at naglakad-lakad sa silid. "Marami nang sumubok na lokohin ang pamilya namin, Miss Maliksi. May magpapanggap na naaksidente, may magpapanggap na kamag-anak, at ngayon, may magpapanggap na bayani. Sabihin mo sa akin magkano ang kailangan mo para tumahimik at umalis." Hindi makapaniwala si Hiraya sa narinig. Pera? Yun ba ang tingin niya sa kanya? Na ang pagtulong niya ay may katumbas na presyo? Biglang napalitan ng tapang ang kanyang takot. "Wala po akong kailangan sa inyo. Tinulungan ko ang ama ninyo dahil iyon po ang tama," matigas niyang sabi habang tinitingnan ito ng diretso sa mata. Nagulat si Kael sa biglaang pagbabago ng tono niya. Akmang magsasalita pa ito nang bumukas ang pinto. Isang security guard ang pumasok. "Sir Kael, nakuha na po namin ang CCTV footage. Kinumpirma rin po ng mga testigo. Ang dalaga po talaga
Ang unang tumulong sa chairman. Natigilan si Kael. Tumingin siya sa guard pagkatapos ay kay Hiraya. Ang pader ng hinala sa kanyang mga mata ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ilang oras pa ang lumipas. Nagising na si Ginoong Lakan Dalisay. Ang unang hinanap nito ay hindi ang kanyang anak, kundi ang anghel sa daan na nagligtas sa kanya. Kaya't sa kabila ng pagtutol ni Kael, dinala si Hiraya sa silid ng matanda. Nakahiga si Lakan, medyo maputla pa, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi nang makita si Hiraya. "Hija," mahinang sabi nito, "maraming salamat. Utang ko sa iyo ang pangalawang buhay ko." "Wala po yun. Natutuwa po akong ligtas na kayo," nahihiyang sagot ni Hiraya. "Hindi maaari na wala lang ito," iginiit ni Lakan. Tumingin ito kay Kael. "Anak, mula ngayon, ang batang ito ay pananagutan na natin. Titira siya sa ating bahay." "Dad," protesta ni Kael, "hindi natin siya kilala." "Kilala ko siya," matatag na sabi ni Lakan. "Nakita ko ang puso niya at iyon ay sapat na." Ang kanyang mga mata ay bumaba sa leeg ni Hiraya. Sa kwintas na suot nito, ang medalyon ay bahagyang lumabas mula sa kwelyo ng kanyang damit. Kumunot ang noo ni Lakan na para bang may pilit na inaalala. "Ang kwintas mo." Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, iniba na niya ang usapan. Ang desisyon niya ay pinal. At ganun na nga ang nangyari. Mula sa bangketa, dinala si Hiraya sa isang mansyon na mas malaki pa sa simbahan ng kanilang bayan. Bawat gamit ay kumikinang, bawat sulok ay malinis, para siyang nasa ibang mundo. Ang unang hapunan ay puno ng katahimikan. Si Ginoong Lakan ay mabait at palaging kinakausap si Hiraya. Pero si Kael, ramdam na ramdam niya ang mga titig nito. Bawat subo niya, bawat kilos niya ay tila binabantayan. Pagkatapos ng hapunan, habang paakyat si Hiraya sa kanyang silid, isang silid na may sariling banyo at malambot na kama, hinarang siya ni Kael sa pasilyo. Wala nang ibang tao sa paligid. "Makinig ka," seryosong sabi ni Kael. Ang boses ay halos pabulong. "Maaari kang manatili dito dahil gusto ng ama ko. Pero tandaan mo, hindi ako magdadalawang isip na paalisin ka sa oras na may gawin kang mali." Tumangulang si Hiraya. Hindi na sumagot pa. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Sumandal siya dito at doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Nakaligtas siya sa sitio Dahon Batis. Mayroon na siyang bubong sa kanyang ulo at pagkain sa mesa. Ngunit bakit parang mas malungkot pa siya ngayon? Hinawakan niya ang medalyon. Ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan at sa pagmamahal na minsan niyang naramdaman. Sa isang bahay na puno ng yaman, ang pakiramdam niya ay mas mahirap pa siya kaysa dati. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, kayang mabago ang lahat. Ang dating takot sa mga mata ni Hiraya ay napalitan ng kumpiyansa. Ang nanginginig na boses ay isa ng tinig na may bigat at awtoridad. Ang maruming damit ay napalitan ng blusa at paldang pang-opisina na bumabagay sa kanyang tindig. Nakatayo siya ngayon sa harap ng Board of Directors ng Sinagtala Corporation. Sa malaking screen sa likod niya, nakapresenta ang mga numero, mga graph, at mga plano para sa pinakabagong community project ng kumpanya, isang proyektong siya mismo ang namumuno. Therefore, buong tiwala niyang sabi, "By investing in sustainable livelihood for the community, we are not just giving dole-outs. We are planting seeds of hope. And these seeds, they will grow." Nang matapos siya, isang sandali ng katahimikan ang namayani bago ito binasag ng malakas na palakpakan. Ngumiti si Hiraya, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Tumingin siya sa dulo ng mahabang mesa. Nakatingin sa kanya si Kael. Wala na ang dating yelo sa mga mata nito. Napalitan iyon ng isang bagay na mas malalim, mas mainit. Isang tingin ng paghanga. At marahil, higit pa roon,
Isang bahagyang tango mula rito ang nagsasabing, "Magaling." Iyon lang, pero sapat na para magbigay ng kakaibang kilig sa puso ni Hiraya. Pagkatapos ng pulong, habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, nilapitan siya ni Kael. "Congratulations, Hiraya. It was a brilliant presentation," sabi nito. "Salamat, Kael. Hindi ko magagawa to kung wala ang tiwala ninyo." Ninatitulakan. "You earned that trust," sagot ni Kael. May kinuha itong folder sa mesa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sabay nilang hinawakan ang folder. Isang kuryente ang tila dumaloy sa pagitan ng kanilang mga balat. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa ilang segundong yon, tila nawala ang lahat ng tao sa silid. Tanging sila lang dalawa. Unang umiwas ng tingin si Hiraya, ramdam ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Sige, mauna na ako," nautal niyang sabi, at mabilis na kinuha ang kanyang mga gamit. Ang mga ganitong sandali sa pagitan nila ni Kael ay hindi na bago, ngunit hindi pa rin masanay si Hiraya sa epekto nito sa kanya. Ang gabing iyon, tulad ng maraming gabi sa nakalipas na 5 taon, ay masaya. Si Tito Lakan, gaya ng tawag niya rito ngayon, ay puno ng pagmamalaki habang naghahapunan sila. "Nakita mo ba ang mga mukha nila kanina, Hiraya?" Masayang sabi ni Lakan. "Napahanga mo silang lahat. Manang-mana ka sa akin." Nagtawanan sila. Sa bahay na ito, naramdaman ni Hiraya ang pagmamahal ng isang pamilya. Isang tunay na ama kay Lakan at isang, ano nga ba si Kael? Isang kapatid? Isang kaibigan? O isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan? Nang gabing iyon, bago matulog, umupo si Hiraya sa harap ng kanyang salamin. Kinuha niya ang medalyon mula sa kanyang leeg. Ang bulaklak ng sampagita ay kasing simple pa rin, ngunit ang kahulugan nito sa kanya ay mas lumalim pa. Hindi na ito simbolo ng isang masakit na nakaraan. Ito na ngayon ay simbolo ng isang pangakong natupad. "Inay," bulong niya sa hangin, "sana po, proud kayo sa akin." Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng kapayapaan, ng tagumpay, ng pag-asa. Biglang may kumatok ng 3 beses sa kanyang pinto. "Pasok," sabi niya. Pumasok ang kanyang sekretarya, si Jean. May dala itong isang maliit na papel. "Ma'am Hiraya, pasensya na po sa abala," sabi ni Jean. "May bisita po kayo sa lobby. Ayaw pong umalis hanggat hindi kayo nakikita." Kumunot ang noo ni Hiraya. Wala siyang inaasahang bisita. "Sino raw?" Tiningnan ni Jean ang papel. Galing daw po siya sa Batong Lupa. Ang pangalan niya raw po ay Althea Manlapig. Sa isang iglap, ang init at saya na nararamdaman ni Hiraya ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang matinding lamig na gumapang mula sa kanyang talampakan paakyat sa kanyang batok. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay nanigas, naging isang maskara ng pagkagulat at takot na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang nakaraan. Bumalik na ito para sa kanya. Bawat hakbang ni Hiraya papunta sa elevator ay tila may bigat na 1,000 kilo. Ang pangalang iyon, Althea Manlapig, ay isang multo na akala niya ay tuluyan na niyang naiwan sa Batong Lupa. Diyos ko, anong ginagawa niya dito? Paano niya ako nahanap? Ang pagsara ng pinto ng elevator ay parang pagsara ng isang kabaong. Habang bumababa ang elevator, bumabalik naman sa kanyang isipan ang lahat ng sakit, lahat ng takot, ang mga sigaw, ang mga sabunot, ang mga pasa na itinatago niya sa ilalim ng kanyang mga damit. Pagbukas ng pinto, naroon siya. Nakaupo sa isa sa mga mamahaling sofa sa lobby. Ang kanyang tia Althea. Mas payat ito ngayon, mas maraming guhit sa mukha, at ang suot na damit ay lukot at halatang luma na. Ngunit ang mga mata nito ay ganoon pa rin, malamig, mapanghusga, at may kislap ng inggit na hindi maitatago. Dahan-dahang lumapit si Hiraya. Bawat hakbang
ay isang paglaban sa sarili na tumakbo palayo. "Tia Althea," formal niyang bati. Ang boses ay kontrolado at walang emosyon. Tumayo si Althea. Sinubukan nitong ngumiti, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Hiraya Hija, ang laki mo na. At ang ganda-ganda mo na." Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang presyo ng kanyang damit, ng kanyang sapatos, ng kanyang tagumpay. "Anong kailangan ninyo?" Diretsong tanong ni Hiraya. Hindi niya kayang magpanggap. Biglang nagbago ang anyo ni Althea. Ang dating tigas ay napalitan ng awa sa sarili. Humawak ito sa braso ni Hiraya. "Hija, pasensya ka na. Alam kong nagkasala ako sa'yo. Pero sana maintindihan mo, mahirap lang ang buhay. Mula nang umalis ka. Lalo pa kaming naghirap. May sakit na si Rocco, hindi na makapagtrabaho. Halos wala na kaming makain." Nagsimulang mamasa ang mga mata nito. Isang pag-arte na napakapamilyar kay Hiraya. "Kaya naisip kita, ikaw na lang ang natitira kong pamilya. Baka naman matulungan mo kami. Utang na loob, Hiraya." Naramdaman ni Hiraya ang paglamig ng kanyang dugo. Utang na loob. Ang dalawang salitang yon na ginamit ni Althea para gawin siyang alipin sa loob ng maraming taon. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang sarili. Mayroon pong foundation ang kumpanya na tumutulong sa mga nangangailangan. Maaari ko kayong i-refer doon. Sila na ang bahalang sumuri sa sitwasyon ninyo. Natigilan si Althea. Inaasahan siguro nito na agad siyang aabutan ni Hiraya ng isang makapal na sobre ng pera. Bigla, nawala ang mga pekeng luha. Bumalik ang lamig sa kanyang mga mata. "Foundation?" Umismid ito. "Ipapasa mo ako sa ibang tao? Matapos kitang palakihin, matapos kitang kupkupin ng mamatay ang ina mo, ito ang igaganti mo sa akin? Hindi niyo po ako pinalaki." Matigas na sagot ni Hiraya. "Pinahirapan na niyo po ako." Iyon na. Ang pagsagot na yon ang nagsindi sa apoy. "Aba't sumasagot ka na?" Halos pasigaw na, sabi ni Althea. "Sino ka ba sa akala mo? Dahil lang nakatira ka sa mansyon at maganda ang suot mo? Huwag kang magmalinis, Hiraya. Alam ko ang mga baho mo." "Wala po akong itinatago," mariing sabi ni Hiraya, bagamat ramdam na niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Lumapit pa si Althea. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. "Talaga ba? Gusto mo bang malaman ng mga amo mong nagpapakain sa'yo na ang tinutulungan nila ay isang anak sa labas? O baka gusto mong gumawa ako ng kwento? Na isa kang magnanakaw? Na tinakbuhan mo ang mga utang mo sa probinsya?" Nanigas si Hiraya. "Huwag mong akalain na nakalimutan ko ang ninakaw ng ina mo sa akin." Buong pait na sabi ni Althea. Ang mga salitang iyon. Ang mga salitang isinisigaw nito habang binabaligtad ang kanyang mga gamit noon. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang paghahanap, ang galit. Ngumisi si Althea. Nakita ang epekto ng kanyang mga salita. Alam nitong nakuha na niya ang kahinaan ni Hiraya. "Bibigyan kita ng isang araw para mag-isip, Hiraya," sabi ni Althea. Ang bawat salita ay may lason. Ang pera o ang magandang buhay mo ngayon. Pagkasabi niyon, tumalikod ito at naglakad palayo. Iniwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng lobby. Nakatingin ang mga tao, ngunit hindi niya sila nakikita. Ang tanging nakikita niya ay ang pagguho ng mundo na 5 taon niyang pinaghirapang buuin. Kael sinagtala. May mali. Ito ang unang pumasok sa isip ni Kael nang makita niyang bumalik si Hiraya mula sa lobby. Nakita niya ito mula sa salaming pader ng kanyang opisina. Ang postura nito, ang diretso at kumpiyansang tindig na hinangaan niya kanina, ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang balikat na tila pinapasa ng buong mundo. Ang mukha nito ay maputla. Ang mga matay wala sa sarili. Hindi niya ito pinansin sa una.
Baka pagod lang, sabi niya sa sarili. Ngunit nang mag-uwian, nakita niya itong nakatayo sa may parking lot, hindi gumagalaw, nakatingin lang sa kawalan. Doon na siya hindi nakatiis. Nilapitan niya ito. Hiraya, ayos ka lang. Kanina ka pa dyan. Tumingin ito sa kanya at sa isang iglap, nakita ni Kael ang dating Hiraya. Ang babaeng nakita niya 5 taon na, ang nakalipas sa ospital. Takot, nalilito. Nag-iisa, Kael. Nautal nitong sabi, pasensya na, may iniisip lang ako. Halata nga. Seryosong sabi ni Kael, hindi ako sanay na makita kang ganyan. Anong problema? May kinalaman ba to sa bisita mo kanina? Nakita ni Kael ang pagkagulat sa mga mata nito. Paano mo nalaman? Nabanggit ni Jean, isang Althea manlapig daw. Sabi niya, habang pinagmamasdan ng maigi ang reaksyon nito. Ang simpleng pagbanggit pa lang sa pangalan ay sapat na para manginig ang mga kamay ni Hiraya. Kael, pwede bang sa ibang araw na lang natin pag-usapan? Pakiusap nito. Umiling si Kael. Hindi. Ngayon na. Sumakay ka na sa kotse. Ihahatid na kita. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng mabigat na katahimikan. Nang makarating sila sa mansyon, hindi sila pumasok sa loob. Sa halip, dinala siya ni Kael sa hardin sa likod ng bahay kung saan may mga upuang nakaharap sa maliit na fish pond. Hiraya, anong nangyari? Mahinahong tanong ni Kael. Hindi mo kailangang sarilinin yan. 5 taon na. Akala ko ba? Pamilya na tayo. Ang salitang pamilya ang tila bumasag sa pader na itinatayo ni Hiraya. Tumingin ito sa kanya at ang mga matay nagsimula ng mamuo ng luha. At doon, ikinuwento niya ang lahat. Bawat salita ay parang isang patalim na humihiwa sa puso ni Kael. Ang pagpanaw ng ina nito, ang pagmamaltrato, ang gutom, ang takot, at ang pinakamatindi, ang pagbabanta ni Althea kanina. Habang nagsasalita si Hiraya, ang tanging nararamdaman ni Kael ay pagsisisi. Naalala niya ang sarili niya, 5 taon na ang nakalipas, ang pagiging arogante, ang pagiging mapanghusga, kung paano niya ito tinawag na palaboy at oportunista. At sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nito, ang tanging ginawa nito ay maging mabuti. Nang matapos si Hiraya, humihikbi na ito ng tahimik. Hindi alam ni Kael ang sasabihin, kaya ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang tama. Inilapit niya ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ang mga luha sa pisngi nito. Ang balat nito ay malambot at ang kanyang paghipo ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam. Shhh! Tahan na! Halos pabulong niyang sabi. Hindi ka na nag-iisa, Hiraya. Nandito ako. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay puno ng pasasalamat at kalituhan. Hindi ko hahayaang sirain niya ang buhay mo. Matatag na sabi ni Kael. Hindi ko hahayaang bumalik ka sa dati. Ako ang bahala dito. Sa loob ng bahay mula sa bintana ng kanyang silid-aklatan, tahimik na pinagmamasdan nila Kandalisay ang dalawa. Hindi niya sinasadyang marinig ang usapan, ngunit sapat ang kanyang narinig para mabuo ang isang larawan sa kanyang isipan. Althea manlapig, batong lupa. Ang ninakaw ng ina mo. At higit sa lahat, ang pangalang patuloy na bumabagabag sa kanya. Amaya Maliksi. May kung anong koneksyon, isang alaalang pilit kumakawala mula sa baul ng kanyang nakaraan. Kinuha niya ang kanyang lumang address book at sinimulang hanapin ang isang pangalan mula sa matagal ng panahon. Samantala, sa hardin, hindi pa rin binibitiwan ni Kael ang pagkakahawak sa kamay ni Hiraya. Magtiwala ka sa akin, sabi niya. Tumango si Hiraya. Sa unang pagkakataon mula kaninang hapon, nakaramdam siya ng kaunting kapayapaan. Nang gabing iyon, may isang tawag sa telepono na ginawa si Kael. Isang tawag sa isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Leo, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Kael.
I-background check mo sa akin ang isang Althea manlapig mula sa batong lupa at alamin mo lahat ng makakaya mo tungkol sa pamilya Maliksi. Lahat. Pagkababa niya ng telepono, tumingin siya sa labas ng bintana sa direksyon ng silid ni Hiraya. Hindi na ito simpleng utang na loob. Ito'y isang bagay na mas personal, isang pangakong binuo niya hindi lang para kay Hiraya, kundi para na rin sa kanyang sarili. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, tumunog ang telepono ni Kael. Isang hindi rehistradong numero. Hello? Sir Kael, si Leo po ito. Sabi ng boses sa kabilang linya. May nalaman po ako agad. Hindi lang simpleng kamag-anak si Althea. At may kinalaman po ito sa isang lumang kasulatan ng lupa. Napatingin si Kael kay Hiraya na tahimik na umiinom ng kape. Ang simpleng problema ng paninira at pangingikil ay mukhang mas malalim pa pala kaysa sa inaakala niya. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa silid-aklatan ng mga sinagtala. Nasa mesa ang mga dokumentong ipinadala ng investigador ni Kael. Mga kopya ng titulo ng lupa, mga birth certificate at isang lumang kasunduan na isinulat pa sa kamay. Hindi ko maintindihan, sabi ni Hiraya habang nakaturo sa isang pangalan sa dokumento. Lolo ko, si Hilario Maliksi. Paanong nagkaroon siya ng ganito kalaking lupain? Ang alam niya, namatay ang kanyang lolo na isang simpleng magsasaka lamang. Ayon sa investigador, paliwanag ni Kael, ang lupaing ito ay nasa hangganan ng Batong Lupa at ng katabing probinsya na ngayon ay isa ng commercial district. Noon, wala itong halaga, pero ngayon, hindi na niya kailangang tapusin. Naiintindihan ni Hiraya. Ang isang piraso ng tigang na lupa noon ay isa ng minahan ng ginto ngayon. Pero ang hindi malinaw ay kung bakit may dalawang bersyon ng huling habilin. Dagdag ni Kael. Ang isa ay nagsasabing mapupunta ang lahat kay Althea bilang nag-iisang lehitimong anak. Ang isa, na mukhang isinulat ng patago, ay ibinibigay ang pinakamahalagang parte ng lupain sa ina mo, si Amya. Ang ninakaw ng ina mo sa akin? Ang mga salita ni Althea ay umalingaw-ngaw sa isip ni Hiraya. Hindi pala pera ang tinutukoy nito. Ito, ang mana. Biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Pumasok si Ginoong Lakan. Ang kanyang mukha ay seryoso. May dala siyang isang lumang, makapal na libro, isang ledger. Hiraya, Kael, umupo kayo. Mahinahong sabi nito. May kailangan akong ikwento sa inyo. Umupo ang dalawa, puno ng pag-asa at kaba. Matagal na panahon na ang nakalipas, simula ni Lakan, noong nagsisimula pa lang ang aking ama sa negosyo. May nakasosyo siya, isang mabait at matalinong tao na nagngangalang Hilario Maliksi. Napatingin si Hiraya kay Kael. Nagtama ang kanilang mga mata. Lolo Hilario. Naging matalik na magkaibigan ang aming mga ama. Patuloy ni Lakan. Naikwento niya sa aking ama ang kanyang problema. Mayroon siyang 2 anak na babae sa magkaibang ina. Si Althea, ang legal na anak na nagmana ng mapait na ugali ng ina nito. At si Amaya ang bunso, ang resulta ng isang tunay na pag-ibig. Ngunit sa mata ng batas at ng lipunan, ay isang pagkakamali. Bawat salita ni Lakan ay parang isang susi na nagbubukas ng mga nakakandadong pinto sa isipan ni Hiraya. Nang malaman ni Hilario na may taning na ang kanyang buhay, gumawa siya ng paraan. Alam niyang aabusuhin ni Althea, si Amaya, kapag nawala siya. Kaya't ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang ari-arian, ang lupain na may potensyal, ay lihim niyang ipinangalan kay Amaya. Pero hindi niya ito basta-basta maibibigay. Kailangan niya ng isang susi. Tumingin si Lakan ng diretso kay Hiraya. Naalala ko ang kwento ng aking ama. Ang simbolo raw ng kasunduang yon, ang susi sa mana ni Amaya, ay isang bagay na simple, ngunit puno ng kahulugan para sa kanilang dalawa.
Isang bulaklak ng sampagita. Sampagita, parang isang kidlat na tumama sa diwa ni Hiraya. Ang kanyang kamay ay agad na napahawak sa kwintas sa kanyang leeg. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi na dahil sa takot, kundi sa isang matinding revelasyon. Napanood ni Kael at Lakan habang dahan-dahan niyang hinuhubad ang kwintas. Sa loob ng 5 taon na paninirahan niya sa mansyon, ni minsan ay hindi niya ito hinubad. Inilapag niya ang medalyon sa mesa. Gamit ang kuko, maingat niyang binuksan ang maliit na takip nito. Hindi litrato ang laman. Ang laman nito ay isang maliit, nakatuping papel na nanininilaw na sa katagalan. Nanginginig niyang binuklat ito. Nakatatak doon ang isang simbolo ng bulaklak ng sampagita na gawa sa tinta. At sa ilalim nito, isang serye ng mga numero. Diyos ko, bulong ni Hiraya. Hindi ito isang simpleng alaala. Hindi ito isang palamuti. Ito ang susi. Ang susi sa katotohanan. Ang susi sa mana na ipinagkait sa kanyang ina. Ang susi na magpapalaya sa kanya mula sa mga kasinungalingan ni Althea. Tumingin si Kael sa papel. Pagkatapos ay kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at determinasyon. Ito na ang patunay, Hiraya, mariing sabi ni Kael. Ang boses ay puno ng kasiguraduhan. Hindi lang paninira ang habol ni Althea. Hinahanap niya ang mana na para talaga sa iyo. Ang mga sumunod na araw ay naging abala. Ang silid-aklatan ng mga sinagtala ay naging isang war room. Kasama nila ang pinakamagaling na abogado ng pamilya, si Attorney Ricardo. Ang mga numero sa maliit na papel mula sa medalyon, isa pala iyong numero ng isang lumang bank deposit box. At sa tulong ng mga koneksyon ni Lakan at ng legal na proseso, nabuksan nila ito. Sa loob, naroon ang orihinal na kasulatan, ang deed of sale na malinaw na inililipat ang pagmamay-ari ng lupain kay Amaya Maliksi na may kasamang notaryo at selyo. Naroon din ang isang sulat mula kay Lolo Hilario para kay Amaya na nagpapaliwanag ng lahat. Anak, patawarin mo ako kung inilihim ko ito. Basa ni Hiraya sa sulat. Ang mga luha ay nag-uunahan sa pagpatak. Ginawa ko ito para protektahan ka. Gamitin mo ito para bumuo ng isang magandang buhay. Isang buhay na malaya sa anumang pait. Mahal na mahal ka ni Papa. Iyon na. Ang katibayang hindi kayang pasinungalingan. Ang basbas ng isang ama para sa kanyang minamahal na anak. Kumpleto na ang lahat, sabi ni Attorney Ricardo. Ang lupa ay legal na pag-aari ng iyong ina at bilang nag-iisang tagapagmana, sa iyo ito mapupunta, Hiraya. Tumingin si Hiraya kay Kael, pagkatapos ay kay Lakan. Nakita niya sa kanilang mga mata ang suporta at pagmamalaki. Wala na ang takot sa kanyang puso. Napalitan ito ng isang matatag na determinasyon. Kailangan ko siyang makausap, sabi ni Hiraya. Kailangan naming magkaharap. Sigurado ka ba? Nag-aalalang tanong ni Kael. Kaya na itong hawakan ng mga abogado. Hindi, matatag na sagot ni Hiraya. Ito ay sa amin ng ina ko. Kailangan kong tapusin ito sa sarili kong paraan. Hinawakan ni Kael ang kamay niya. Isang mainit na pagpisil na nagsasabing, nandito ako, kasama mo ako. Isang text message lang ang ipinadala ni Hiraya kay Althea. Magkita tayo sa coffee shop malapit sa opisina. Bukas, 10 a.m. Hihintayin kita. Kinabukasan, naroon si Hiraya 10 minuto bago ang takdang oras. Kalmado siya. Habang hinihintay niya si Althea, hindi na ang mga masasakit na alaala ang nasa isip niya, kundi ang sulat ng kanyang lolo at ang habilin ng kanyang ina. Dumating si Althea na may ngisi sa mga labi. Umupo ito sa tapat niya na parang isang reyna. Ang itsura nito ay nagpapahiwatig na nanalo na ito sa laban. Nag-isip ka na ba? Mayabang na tanong ni Althea. Dala mo na ba ang donasyon mo para sa kawawa mong tiyahin? Hindi sumagot si Hiraya.
Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bag ang 3 bagay. Una, inilapag niya sa mesa ang medalyon na sampagita. Bukas, para makita ni Althea ang laman nito. Pangalawa, inilapag niya ang kopya ng orihinal na kasulatan ng lupa. At pangatlo, inilapag niya ang sulat kamay ng sarili nitong ama, si Hilario. Isa-isang tiningnan ni Althea ang mga papel sa mesa. Dahan-dahan, ang ngisi sa kanyang mga labi ay naglaho. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Napatingin siya kay Hiraya. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang takot. Ang multo ng nakaraan na ginamit niya para takutin si Hiraya ay bumalik para sa kanya. Paanong, saan mo nakuha yan? Nauutal na tanong ni Althea. Ang kabutihan ng tanging yaman na hindi mananakaw. Mahinang sabi ni Hiraya, sinisipi ang sinabi ng kanyang ina. Nang maintindihan ni Althea na wala na siyang bala, na ang lahat ng kasinungalingan niya ay nabuwag na, isang desperadong galit ang pumalit sa kanyang mukha. Itinuro niya si Hiraya. Sinungaling, sigaw niya, sapat na para marinig ng mga tao sa paligid. Magnanakaw ka, tulad ng ina mo. Akala mo ba malinis ka? Alam mo ba kung sino talaga ang ama mo, ha? Ito na, ang huling baraha, ang huling lason na kaya niyang ibuga. Ngunit si Hiraya ay hindi natinag dahil alam na niya ang sagot. Ang tanong ni Althea ay parang isang bombang inihagis sa gitna ng coffee shop. Lahat ng mata ay napunta sa kanilang dalawa. Ngunit ang inaasahang pagsabog ay hindi nangyari. Sa halip, isang malalim na kalungkutan ang gumuhit sa mukha ni Hiraya. Kalungkutan, hindi para sa sarili niya, kundi para sa babaeng nasa harapan niya. Isang babaeng nilamon na nangbuo ng sarili niyang pait. Ang aking ama, mahinahon na nagsimula si Hiraya, ang boses ay malinaw at matatag, ay isang mabuting tao na minahal ng lubos ang aking ina. Namatay siya sa isang aksidente bago pa ako isilang. Iyon ang katotohanan. Kasinungalingan, giit ni Althea, pero ang kanyang boses ay may bahid na ng pagkasira. Isang hamak na karpintero lang yon na nilandi ng ina mo. Tama na, Althea. Isang boses na puno ng awtoridad ang pumutol sa usapan. Parehong napalingon sina Hiraya at Althea. Papalapit sa kanilang mesa si Ginoong Lakan Dalisay, kasama si Kyle sa kanyang likuran. Ang presensya pa lang ng matanda ay sapat na para patahimikin ang buong lugar. Natigilan si Althea. Kilala niya ang mukha sa mga dyaryo. Si Lakan Dalisay, ang patriarch ng pamilyang Sinagtala. Ginoong Dalisay. Kilala ko ang ama ni Hiraya. Diretsong sabi ni Lakan. Ang mga mata ay nakatutok kay Althea. At mas kilala ko ang ama mo, si Hilario. Ikinuwento niya sa aking ama ang lahat ng pinaggagawa mo. Ang pagmamalupit mo kay Amaya. Ang pagtatangka mong agawin ang mana na para sa kanya. Bawat salita ni Lakan ay parang isang pako na lalong nagbaon kay Althea sa kahihiyan. At ang tungkol sa ama ni Hiraya, dagdag pa ni Kyle, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Hiraya. Ayon sa aming investigador, si Althea Manlapig, ikaw ang may kasalanan kung bakit siya na aksidente. Mayroon kang malaking pagkakautang sa kanya. Nagtangka siyang maningil, ngunit itinulak mo siya sa isang away na nauwi sa kanyang pagkahulog mula sa itinatayong gusali. Kung may natitira pang kulay sa mukha ni Althea, ngayon ay tuluyan na itong nawala. Ang kasinungalingang sinubukan niyang ipukol kay Hiraya ay bumalik sa kanya ng may kasamang katotohanan na mas masakit pa. Walang nakakaalam niyan. Nanginginig na bulong ni Althea. Ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas tiya, sabi ni Hiraya. Ang boses ay puno ng awa. Dumating na rin si Attorney Ricardo. Dala-dala ang isang folder ng mga dokumento. Mrs. Manlapig, formal niyang sabi. Lahat ng ebidensya ay nasa panig ni Miss Maliksi. Ang paninirang puri, ang extortion,
at ang posibleng pagkakasangkot ninyo sa isang insidente. Maraming taon na ang nakalipas, lahat ay may kaukulang bigat sa batas. Wala nang natira, wala nang masasabi, wala nang maibabatong kasinungalingan. Sa gitna ng coffee shop, sa harap ng babaeng ginawa niyang miserable sa buong buhay niya, at sa harap ng mga taong sumira sa kanyang mga plano, napaupo si Althea. At sa unang pagkakataon, umiyak ito. Ngunit hindi ito ang pekeng iyak na ipinakita niya sa lobby. Ito ay isang iyak ng pagkatalo. Isang iyak ng isang taong inubos ang buong buhay sa pagkainggit at pagkamuhi. At sa huli, wala siyang nakuha kundi ang sarili niyang pagkawasak. Nakatingin lang si Hiraya sa kanya. Ang babaeng minsan ay kinatakutan niya na parang isang halimaw. Ngayon ay isa na lang kaawa-awang nilalang sa kanyang paningin. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting napalitan ng isang pakiramdam ng paglaya. Nang tumahan si Althea, tumingin sa kanya si Attorney Ricardo. Maaari natin siyang kasuhan ng paninirang puri at extortion, Miss Maliksi. Ano po ang gusto ninyong gawin? Ang tanong ay binitawan sa hangin. Ang lahat, si Kyle, si Lakan at maging si Althea ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng kanyang hatol. Ang kapangyarihan ay nasa kanyang mga kamay na ngayon. Ang kapangyarihang gumanti o ang kapangyarihang magpatawad. Ang katahimikan sa paligid ni Hiraya ay tila may sariling bigat. Ang bawat segundo na lumilipas ay isang pagkakataon para piliin ang landas ng paghihiganti. Isang landas na makatarungan at katanggap-tanggap sa mata ng marami. Maaari niyang hayaang dalhin ng mga pulis si Althea. Maaari niyang panoorin itong magdusa sa kulungan, isang kabayaran sa lahat ng sakit na idinulot nito sa kanya at sa kanyang ina. Iyon ang hustisya. Ngunit habang nakatingin siya sa wasak na anyo ng kanyang tiyahin, hindi kasiyahan ang nararamdaman niya. Sa halip, ang mga huling habilin ng kanyang ina ang muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ano man ang mangyari, huwag mong hahayaang mawala ang kabutihan sa puso mo. Ang kabutihan ay hindi paghihiganti. Huminga ng malalim si Hiraya. Tumingin siya kay Attorney Ricardo at sa isang boses na kalmado at buo, sinabi niya ang kanyang desisyon. Hindi ako magsasampa ng kaso. Nagulat ang lahat. Maging si Kael ay napatingin sa kanya, puno ng pagtataka. Si Althea naman ay nag-angat ng tingin, hindi makapaniwala sa narinig. Hiraya, sigurado ka ba? Tanong ni Kael, hinawakan ng kanyang siko. Tumango si Hiraya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Althea para magpantay ang kanilang mga mata. Ang ginawa niyang ito ay ikinagulat lalo ng kanyang tiyahin. Tia Althea, mahinang sabi ni Hiraya, sa buong buhay ko, kinamuhian at kinatakutan kita, pero ngayon, naaawa lang ako. Umiling-iling si Althea, ayaw tanggapin ang awa. Hindi ko ito ginagawa para sa'yo. Pagpapatuloy ni Hiraya, ang bawat salita ay tapat at walang bahid ng panunumbat. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Ayoko nang magdala ng galit sa puso ko. Ayoko nang maging bilanggo ng nakaraan. Kaya, pinapatawad na kita. Ang salitang pinapatawad ay tila isang malakas na sampal kay Althea. Mas malakas pa kaysa sa anumang parusa. Dahil ang pagpapatawad ay isang bagay na hindi niya maintindihan. Tumayo si Hiraya. Humarap siya hindi lang sa kanyang mga kasama, kundi sa lahat ng nakikinig. Ang lupaing ito, sabi niya, habang hawak ang kopya ng titulo, ang mana na ipinaglaban ng ina ko ay hindi ko gagamitin para sa sarili ko. Tumingin siya kay Kael at ngumiti. Isang ngiting nagpapahiwatig ng isang planong matagal na niyang binuo sa kanyang isipan. Gagamitin ko ang lahat ng ito, ang buong halaga nito, para magtayo ng isang foundation sa batong lupa. Buong pagmamalaking anunsyo niya. Isang pundasyon na tutulong sa mga ulila at mga batang nakakaranas ng pagmamaltrato.
Isang lugar kung saan mararamdaman nila na hindi sila nag-iisa. Itatawag ko itong Amaya's Hope Foundation. Sa sandaling iyon, si Hiraya Maliksi ay hindi na lamang isang pangalan. Siya ay naging isang diwa, ang diwa ng kanyang ina, ang diwa ng pag-asa, walang nakapagsalita. Maging si Lakan Dalisay ay may namumuong luha sa kanyang mga mata, puno ng paghanga sa dalagang itinuring na niyang anak. Si Althea naman, sa harap ng isang kabutihang loob na hindi niya kayang sukatin, ay dahan-dahang tumayo. Walang salitang namutawis sa kanyang bibig. Tinalikuran niya ang lahat at nagsimulang maglakad palayo. Hindi isang paglakad ng isang nagtagumpay, kundi ng isang taong tuluyang natalo. Hindi ng batas, hindi ng pera, kundi ng isang kabutihang hindi niya kailanman inasahang makita. Habang papalayo si Althea, lumapit si Kael kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, puno ng pagmamahal at respeto na hindi na maitago pa. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito. "I'm so proud of you, Hiraya." Halos pabulong niyang sabi. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Tumingin si Hiraya sa mga mata ni Kael. Ang mga matang dati puno ng yelo ay ngayon nag-aalab sa init. "Mahal kita, Hiraya," sabi ni Kael. Sa wakas, ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Mahal na mahal kita. Sa gitna ng pagpapatawad at ng isang bagong simula, isang bagong kabanata ng pag-ibig ang isinilang. Ang pagbabalik ni Hiraya sa Sitio Dahon Batis ay ibang-iba sa kanyang pag-alis. Wala na ang takot at pagmamadali. Sa halip, dala niya ang pag-asa, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa buong bayan. Hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay si Kael, na hindi bumibitaw sa kanyang kamay. Kasama rin nila si Ginoong Lakan at isang grupo ng mga arkitekto at inhinyero. Ang unang ginawa nila ay puntahan ang mismong lupaing naging sentro ng lahat ng gulo. Isang malawak, ngunit nakatiwangwang na lupain sa gilid ng bayan. Dito, sa harap ng mga opisyal ng barangay at ng mga usiserong residente, inilatag ni Hiraya ang kanyang plano. Dito po natin itatayo ang unang tahanan ng Amaya's Hope Foundation. Anunsyo niya, ang boses ay malakas at malinaw. Isang lugar na magiging kanlungan para sa mga bata. Ang mga dating kapitbahay na noon ay nagbubulag-bulagan sa kanyang paghihirap ay napanganga. Ang batang dating nilang nakikita na puro pasa at sugat ay nakatayo ngayon sa harapan nila, hindi para manumbat, kundi para mag-alok ng tulong. Ang hiya at paghanga ay mababakas sa kanilang mga mukha. Naging mabilis ang mga pangyayari. Ang groundbreaking ceremony ay dinaluhan ng maraming tao. Si Hiraya at Kael, magkahawak kamay, ang siyang unang nagbuhos ng semento sa pundasyon. Ito ay simbolo hindi lang ng isang gusali, kundi ng kanilang kinabukasan na magkasama. Sa gitna ng kanyang abalang schedule, isang araw ay nagpasya si Hiraya na gawin ang isang bagay na kailangan niyang gawin ng mag-isa. Nagpahatid siya sa dati nilang bahay. Ang bahay kung saan siya pinahirapan. Ang bahay kung saan siya tumakas. Mas luma na ito ngayon at ang bakod ay halos gumuho na. Nakita niya si Rocco sa labas, nag-aayos ng isang sirang upuan. Payat ito at mukhang mas matanda. Nang makita siya nito, natigilan ito at agad na napayuko. Hindi makatingin ng diretsyo. Ang dating siga ng Sitio Dahon Batis ay isa na lang anino ng kanyang sarili. Lumabas si Althea mula sa loob. Ganoon pa rin ang itsura, puno ng pait. Ngunit wala na ang tapang. Hindi nagsalita si Hiraya. Dala-dala ang isang malaking bayong na puno ng bigas at mga dilata. Dahan-dahan niya itong inilapag sa kanilang pintuan. "Hindi ko kayo bibigyan ng pera," mahinahong sabi ni Hiraya habang nakatingin sa kanilang dalawa. "Pero hindi ko rin hahayaang magutom kayo. Kung gusto ninyong magbago, kung gusto ninyong magtrabaho, may lugar para sa inyo sa construction site."
Nasa sa inyo na yon. Pagkasabi noon, tumalikod na siya. Hindi na niya kailangan pang marinig ang kanilang sasabihin. Para sa kanya, tapos na. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang isang matinding gaan. Ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa masakit na nakaraan ay naputol na. Malayang-malaya na siya. Umakyat siya sa isang maliit na burol kung saan tanaw ang buong sitio Dahon Batis. Mula doon, kitang-kita niya ang unti-unting pagtayo ng gusali ng Amaya's Hope. Isang simbolo ng pagbabago sa gitna ng isang lugar na matagal nang walang pag-asa. Biglang may yumakap sa kanya mula sa likuran. Ang pamilyar na amoy at init ng katawan ni Kael. Alam kong dito kita mahahanap, bulong nito sa kanyang tainga. Sumandal si Hiraya sa dibdib nito habang sabay nilang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Salamat Kael, sa lahat-lahat, sabi ni Hiraya. Shhh! Sagot ni Kael. Ako dapat ang magpasalamat. Binago mo ang buhay ko, Hiraya. Tinuruan mo akong maniwala sa isang bagay na mas mahalaga pa sa pera at negosyo. Dahan-dahan siyang iniharap ni Kael sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng mga pangako at pangarap. At doon, sa ibabaw ng burol na yon, sa harap ng pag-asang kanilang itinatayo, lumuhod si Kael. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na kahon. Hindi ito isang magarbong singsing na may malaking diamante. Ito ay isang simpleng singsing na may nakaukit na bulaklak ng sampagita. Hindi siya nagsalita ng mga matatamis na salita. Tumingin lang siya na nang diretso sa mga mata ni Hiraya. Samahan mo akong bumuo ng pamilya, Hiraya. Sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Isang pamilyang puno ng pagmamahal na hindi mo naranasan noon. Pakasalan mo ako. Sa pagitan ng mga luhang hindi na dahil sa sakit, kundi sa purong kaligayahan, isang salita lang ang naisagot ni Hiraya. Oo. Lumipas pa ang ilang taon. Ang sitio Dahon Batis ay hindi na ang lugar na nilayasan ni Hiraya. Ang dating tigang na lupa ay isa ng masiglang komunidad. At sa sentro ng lahat ng ito ay ang Amaya's Hope Foundation. Hindi na lang isang gusali, kundi isang tahanan na puno ng tawanan at pangarap ng 12-dosenang bata. Isang hapon, naglalakad sa hardin ng foundation sina Hiraya at Kael. Si Kael, na ngayon ay mas madalas nang nakikita na nakasuot ng simpleng polo shirt kaysa sa mamahaling business suit, at si Hiraya, na ang sinapupunan ay malaki na, nagdadalang tao sa kanilang panganay. Sa pagitan nilang dalawa ay isang maliit na batang babae, mga 5 taong gulang, na masayang tumatalon-talon. Ang pangalan niya ay Tala, isa sa mga unang batang kinupkop ng foundation. Mama Hiraya, Papa Kael, tingnan niyo po ang bulaklak ko. Masayang sigaw ni Tala habang ipinapakita ang isang puting bulaklak ng sampagita na kapipitas lang niya. Ngumiti si Hiraya at lumuhod para magpantay sila ng bata. Ang ganda naman niyan, anak. Alam mo ba, paboritong bulaklak yan ng lola mo. Talaga po? Oo, sagot ni Kael habang ginugulo ang buhok ng bata. At dahil sa lola mo, marami tayong natulungang mga bata na tulad mo. Sa di kalayuan, may isang babaeng tahimik na nagwawalis ng mga tuyong dahon. Medyo kuba na ito at ang kilos ay mabagal. Ito si Althea. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi rin siya binigyan ng espesyal na posisyon. Ngunit isang araw, kusa siyang nagpunta sa simbahan ng bayan, nagkumpisal at nagsimulang maglingkod bilang tagalinis. Isang tahimik na paraan ng pagtubos na siya lang ang nakakaalam. Pumasok sina Hiraya at Kael at Tala sa loob ng opisina ng foundation. Sa pader, nakasabit ang isang malaking larawan, isang larawan ni Amaya Maliksi, na ipininta mula sa nag-iisang lumang litrato na nahanap ni Hiraya. Sa ilalim nito, nakadisplay sa isang glass case ang medalyon na sampagita. Mama, tanong ni Tala, bakit po laging nakangiti si Lola Amaya sa picture?
Hinaplos ni Hiraya ang kanyang tiyan pagkatapos ay tumingin sa larawan ng kanyang ina. Kasi anak, alam niya na kahit anong hirap ang pagdaanan natin, basta't may kabutihan sa puso natin, palaging may pag-asa. At ang pag-asang yon ang pamana niya sa ating lahat. Tumingin si Hiraya kay Kael at nagbahagi sila ng isang tingin na puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng luha, takot at sakit. Ngunit sa huli, ang pag-ibig at pagpapatawad ang nanalo. Hinawakan ni Kael ang kamay ni Hiraya at ang kamay ni Tala. Tatlo sila, isang pamilyang binuo hindi lang ng dugo, kundi ng pag-ibig at pag-asa. Mula sa bintana, tanaw ni Hiraya ang paglubog ng araw sa ibabaw ng sitio Dahon Batis. Naramdaman niya ang marahang paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang bagong buhay, isang bagong simula. At sa bawat batang tinutulungan niya, sa bawat pusong pinaghihilom, ang diwa ni Amaya ay patuloy na nabubuhay. Ang pamana ng kabutihan ay walang hanggan. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Hiraya at Kael. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang pinakamadilim na nakaraan ay kayang mapagliwanag ng isang pusong piniling magpatawad at magmahal. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Hiraya. Sana po ay may aral kayong napulot at inspirasyong baon-baon sa inyong mga puso. Kung ano po ang inyong saloobin sa kwentong ito, i-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga boses. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share, at mag-subscribe na rin po kayo para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli.